Rescue! Ulan dito, ulan doon, at malalakas na hangin everywhere. Pakanayan ng mga bagyo na nananalasa ngayong tag-ulan. Bucket list number 2. Bakit may pangalan ng mga bagyo? Nagkakaroon ng local name sa mga bagyo kapag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Halimbawa, ang Typhoon Kechana noong 2009 ay si Bagyong Ondoy. Ang Typhoon Haiyan naman noong 2013 ay si Bagyong Yolanda. At itong 2021, nariyan ng Typhoon Rai o si Bagyong Odette. Kumpara sa international name, may mga mas may recall ang local name na ibinibigay natin sa mga bagyo. Akala niyo ba na Pilipinas lang ang nagbibigay ng local name sa mga bagyo bukod sa international code name nito? Bucket list number 1. Bakit madalas bumagyo sa Pilipinas? Ang geographic location ng ating bansa ay nasa Pacific Typhoon Belt. Ganito kasi yan. Karamihan sa mga bagyo sa buong mundo ay nabubuo sa Pacific Ocean, kung saan nakaharap ang Pilipinas. Kaya naman isa tayo sa mga nauunang nagwe-welcome sa mga dumadaang bagyo. Nasa average of 20 typhoons ang bumibisita sa Pilipinas kada taon. At nasa 6 to 9 ang direktang tumatama sa lupa. Dapat kompleto ng food sa bahay talaga. Dapat kompleto din meds kasi hindi kami makabili dun sa pharmacy kasi nga may baha. Tsaka dapat may pocket wifi kayo. Well, dapat may load lahat ng cellphone nyo. Ngayong bagyo, para sa mga bata lalo na, ang abangan natin, wag yung may pasok o walang pasok. Ang abangan natin, yung epekto ng bagyo. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa seaside, sa mga tabing dagat, aabangan natin yung tinatawag nating storm surge report. Kaya naman ngayong madalas na ang pagulan, kailangan palagi tayong alerto sa mga posibleng pumasok na bagyo. Palaging mag-check ng updates at maging handa sa mga pwedeng pinsalang idulot ito. Aha!